nagbabalik ang underbone na mas pinalupit. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Una po nating ni-review itong si Euromotor Beeperman 150 mga 4 years ago na. So ang tagal bago siya na-upgrade. Ngayon lang po ito lumabas, ngayong year 2026, February 13. So Friday the 13 po ngayon, pero hindi ako naniniwala dyan. At ito, swerte yung makakakuha nito ngayong araw. Kaya kung budget friendly po na underbone motorcycle na pang forma, wag nang ipang karera, pasok po sa inyong pagpipilian itong si Euromotor Beeperman 150i. Alam niyo ang lakas ng naging dating niya, lalo na dito sa upgrading na ginawa sa kanyang decals design. Kita niyo ang ganda po ng color combination ng black and white then red. Hindi siya baduy tignan, di ba? Ang angas, oh, kita niyo. Para siya rito merong talsik lang ng mga putik or dust. And then yung pong kanyang mga identification naka-display na dito, pero readable siya, di ba? Makikita po dito yung displacement na 150cc. Yung kanya pong brand na Euromotor, and then 4-stroke fuel injected na po ito mga riders. So expect na po natin, kung dati po sa fuel consumption ng carburetor type ay maabot po ng 35 to 38 kilometers per 1 liter. So ito asahan po natin ang mga 40 to 45 kilometers per 1 liter. Pero maganda sana kung dito po sa decals niya sa likuran ginawa ng emblem, di ba? Yung naka-chrome na siya, di ba, para mas attractive tignan. At nga pala, tatlong kulay lang po ang available ngayong 2026 dito po sa Beeperman 150i. Ito nga pong black, meron din po yung red and yellow. And then sa lighting system naman po, hindi siya na-upgrade sa ilaw mga riders dahil all bulb pa rin po sa headlight, turning signals. Ewan lang dito sa kanyang DRL, parang LED na to eh. Anyway, mabilis naman po magpalit ng mga ilaw, lalo na ngayon ang dami nating mabibili aftermarket. And then dito naman po sa tail light, all bulb pa rin po. Napansin ko lang medyo mas tumulis yung kanya pong buntot, di ba? Mas pumagay naman sa kabuuang forma niya. At ang angas ng ginawa dito po sa carbon lodi na rear fender. Terno-terno siya hanggang dito po sa protector ng chain. Ayan, naka-carbon lodi na rin siya. Hanggang dito po sa fairing sa side. At dito po sa ibabaw, ganun din po. Tama-tama lang yung kanyang pwestuhan, di ba? Balancing-balanse. And then sa front tire naman po, ganun pa rin po yung brand na ginamit, Yuansing tire. At ang size po nito ay 80 by 90 by 17. At ang importante po dito ay tubeless na siya. At ito, nag-upgrade na rin po dito sa kanyang single front disc. Ang laki, di ba? Saka dual piston caliper, red. Telescopic na front suspension na silver po. And then yung legendary po na mudguard na Beeperman lang po ang meron. Ayan, itong rubber na protection para sa ating engine sa talsik ng putik. 100 by 80 by 70 naman po ang sukat ng gulong dito sa rear. And then black na po yung kanyang mag wheels. Wala na pong decals design. Single disc, dual piston caliper naman po dito sa rear brake. Then
Sariling suspension, ayan, centered monoshock po siya. So sigurado maganda po ang bouncing nito, lalo't ang ganda ng pwesto niya, tuwid na tuwid. Ayan, matabang coil spring na kulay red. And then same lang din po dito sa stock na muffler. Meron po siyang dual canister tube, and then mahaba po siya na meron pong heat guard na kapiraso, bakal dito po sa muffler. Bali protected pa po siya, nakabalot pa. Pero silver po ang kulay niyan. And then aluminum footrest dito po sa ating back rider. And then bakal po na may rubber. Ito namang sa ating apakan ng rider. And then yung pong kanyang kickstart, ayan, black na bakal. And then sa kanya pong brake pedal, ito pure black din po. And then kulay gold naman po yung kanyang engine. 5-speed manual transmission po ang Euromotor Beeperman 150i. Meron po siyang gear shift pattern na 1 down 4 up. Hindi naman nabago yung kanyang upuan, makitid pa rin po mga riders. At napansin ko, malambot po yung kanyang foam. Okay, tanggalin lang natin yung plastic para ma-check natin kung makapal ba o madulas yung kanya pong upuan. Okay, single tone lang po ha. Then makapal po yung kanyang seat cover at hindi po siya madulas, gaspang mga riders. And then ganun pa rin po, 5.5 liters po sa fuel tank capacity. So kung meron po itong fuel consumption na nasa 40 kilometers per 1 liter, aabot na po yon hanggang 200 kilometers na range. Meron siyang kapiraso ditong U-box pero pwesto na po siya ng battery. Bali basic tools lang ang may lalagay natin, ayan. And then may helmet hook pa rin po siya ito sa magkabilang side. Nagkaroon po ng improvement sa mga switches and button. Dito meron na po siyang passing light. And then high beam, low beam sign, turning signals, and then horn. At dito naman po sa kabila, ayan, meron po siyang kill switch. And then may on and off po yung kanyang headlight and DRL. And then electric starter push button. Okay, dun po sa version 1, full digital na rin po siya. Pero alam ko na-improve po dito eh. Buti na lang po activated na siya, kaya may tatry natin. By the way, meron pong shutter key lock yung kanya pong ignition para hindi ho nga pasukin ng tubig at hindi madistrong ka ng makakati ang kamay. Kaya pag iiwanan po natin sa parking ng matagal, isara po natin. Ayan, para safe. Okay, ready? Okay, grabe, ang ganda. Kompleto, Technicolor mga riders. Okay, full digital po sa panel. Makikita naman natin dito sa gitna syempre yung kanya pong speedometer. And then syempre yung kanya pong gear position dito sa right side. And then RPM, neutral sign, check engine, and then odometer. Then yung kanya pong fuel indicator. Ito mahalaga, meron po gear position para in case na tayo po ay nabiyahe, lalo't napapabilis, kita natin yung ating position. Lupit ng turning signals, di ba? Unique. Kitang-kita yung kanya pong indicator. So i-check natin Ayan. Although bulb siya pero matingkad yung pagkadilaw niya, di ba? Para ka na rin naka-LED. Then maganda po talaga yung may switch yung ating headlight. Pwede siyang patay lalo sa umaga. Pero ugaliin po natin lagi naka-on ng ilaw. Dito sa passing light, yun nga talagang dilaw, di ba? Sana kapalitan ng medyo maliwanag para kitang-kita. Okay, dito naman po tayo sa tail light. Check natin yung forma niya Ayan. Aba, parang naka-LED na po pala yung kanyang turning signals. Hindi ko napansin kanina Kaya kahit bulb lang po yung kanyang stoplight, kitang-kita naman ang liwanag niya mga riders. Ang lakas pala ng busina. Ayan, di na tayo mag-upgrade mga riders. Nasa labas pa po tayo pero rinig na rinig siya And then ang lambot po ng kanyang clutch lever. Ayan, aluminum din po. Okay, dito naman sa front brake. Ayan, ito medyo matigas. Engine specs, ganun pa rin naman po. 4-stroke, single cylinder, 2-valve pa rin, single overhead cam. Air-cooled pa rin po ang cooling system pero nabago na po sa fuel supply system. Naging fuel injected na po siya. And then 150cc displacement.
5-speed manual transmission with a maximum power of 12 horsepower at 9,000 RPM and 10 Newton meter of torque at 5,500 RPM. May timbang po ito ng 117 kilos sa dry weight. Meron po siyang 140 mm na ground clearance at estimate lang po sa seat height nasa 780 below yung kanya pong sukat. Para ma-verify po natin kung may pagbabago ba, pupuan natin. Tingin ko mababa lang po itong seat height nito. Kaya kasi naka-flat footed po tayo. So baka 770 mm. Tingin ko lang po And then nabago po yung kanyang body di ba? Ganda may korte siya. Hindi siya sexy, macho siya tignan mga riders. Yun lang, medyo pasubsub po yung ating riding position pero adjustable naman po itong kanyang naked handlebar. Pwede natin i-forward ng konti o i-atras pa para komportable tayo. Depende sa haba ng ating mga braso. And then sa side mirror, ayan, malapad. Kitang-kita yung ating rear. Ayan, napaka-importante po ng side mirror. Yung mga nagtatanggal po, hindi ko maintindihan ba't nyo tinatanggal. Paka-delikado po pag walang side mirror. Unahin na po natin yung kanyang rear suspension, lupit. Bali nga pala, monoshock po yung kanyang rear suspension nasa gitna. Lambot po mga riders. Wala masabi. And then dito po sa kanyang front brake, ayan, malakas po ang kapit ng kanyang preno. And then sa turning radius, ayan, medyo papasok natin yung ating hita kasi po, pag sharp curve po. Anyway, hindi naman natin masyadong ginagamit yung sharp curve, hanggang ganyan lang naman. Pero pag talaga kailangan, sakto po sa ating hita, magkabila. Gasolina, presyo, disenyo, mapapa-yes talaga. Ngayon, tabangan na ang cambio, piliin ang gusto, ang perfecto motorsiklo, kay hindi mapapasayo. Tara na, halika na dito, nagsasabing ako mag-joyride tayo. Buti meron pong gas at activated na. Pakinggan po natin yung kanyang muffler. Wow! Smooth ng kanya pong sound. Hindi siya makakalansing malakong siya mga riders. Buong buo. Hindi na natin kailangan mag-upgrade po. Tayo, malakas ang hangin. Na-observe mo kasi di ba yung iba pag nilalapit natin ganyan, medyo kumakalansing na yung tulog. Pero dito, malapit malayo ang brusko niya. Okay, magkano nga ba itong bagong Beeperman 150i? So sa suggested retail price, nasa 73,900 pesos po. And then kung kukunan po natin ng installment, magda-down po tayo ng 5,000. Pero marami po silang option ng down payment. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Message nyo lang po sila sa kanilang Facebook account. Ayan, nasa screen po. Yung pong Consuerte Motors Sampat Laguna. Okay, kung nag-down po tayo ng 5,000 sa 36 months po, ang hulog niya ay nasa 3,472. And then sa 2 taon po, 4,520 at sa isang taon naman po ay 7,661 monthly. And then available din po siya sa no down payment, straight monthly. And then rebate po na 200 pesos. Sige po, hanggang dito na lang. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.